tama, pero we are trained to trust God. Hallelujah. And we know that God, mga kapatid, that we are serving can face anything, mga kapatid. Amen? Kasama natin sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hallelujah, kasama natin ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Yes, church, there are moments in our life, mga kapatid, na sometimes, mga kapatid, we feel like, hallelujah, nagawa na ng Diyos to sa akin eh. Amen? Minsan niya na akong pinagpala, minsan niya na akong pinagaling. Amen? Minsan niya nang dinala sa akin ang ganitong klase ng sitwasyon. And I believe He will do it again. Right, church? God will do it again, mga kapatid. Kung maaalala natin ang mga naunang milagro sa buhay natin, naaalala nyo pa ba, mga kapatid? Amen. Sana maalala nyo sa mga oras na ito, yung mga breakthroughs na pinagdaanan natin, mga kapatid. Our answered prayer, right, mga kapatid? Marami tayo niyan. Kung iisa-isahin natin, matatapos, baka hindi matapos yung buong araw ng linggo, mga kapatid. Kailangan pa natin ng mga susunod kapag pinag-uusapan natin. Amen. Na maraming panahon ang mga answered prayers natin, mga kapatid. But now, mga kapatid, look what the Lord has done, mga kapatid. Pero may another trials na naman tayo, tama ba? Ibang level ba ngayon, mga kapatid? Amen? Iba naman ang kakaharapin natin, mga kapatid. New battles, new storms, and new need, mga kapatid, ang kinakaharap ng bawat isa sa atin. And something, mga kapatid, is being happening, mga kapatid, o may nangyayari sa atin, mga kapatid, na minsan hindi natin inaasahan. May bumubulong na ba, mga kapatid? May nagsasabi na ba, mga kapatid? Mamimili ba tayo kung alin yung bumubulong, mga kapatid? Di ba? Parang senaryo lang ng buhay natin sa pelikula. Di ba, mga kapatid? Pero madalas, mas malakas ang bulong ng kaaway. Ang sabi niya, mga kapatid, naku, dati yun. Hindi na yun mangyayari kailanman sa buhay mo. Amen? Hindi na ba mauulit yun, mga kapatid? Hallelujah! Kasi iba ngayon, ibang level ngayon, Sister Franz. Baka hindi ko nakayanin, susuko na ako, malapit na sa PC ko. Amen? Hallelujah! But take note of this, church. Narito po ako ngayon sa umagang ito upang ipadala ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, that if God did it before, He will do it again. Amen. God will surely do it again. More than 100%, mga kapatid, God's power has not changed. Amen. Kahit kaunti, mga kapatid, yung the same God who parted the Red Sea, the same God, mga kapatid, who shut the mouth of the lions, mga kapatid, and the same God who raised people, hallelujah, who are dead, mga kapatid, people, raise them, mga kapatid. I believe He has not lost His power. Amen. Do you hear me, church? The Lord who has not been chained even noon pa, mga kapatid, hallelujah, ay hindi nagbabago. Ang sabi ng Hebrews 13:8, mga kapatid, hear me today. Ang sabi ng salita ng Panginoon, He is the same. He is yesterday and He will be forever, mga kapatid. He will be today and forever, mga kapatid. I believe what He has done in your past, mga kapatid. Hallelujah. It is not a one-time performance of God. It is not a one-time demonstration of the Lord's goodness, mga kapatid, sa buhay natin. Because it is a revelation of who He is. Hallelujah, kung gaano ka-faithful ang Diyos sa atin, kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin, ipinapahayag lamang nito, mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Even David, when he faced Goliath, he didn't come with fear, mga kapatid. Walang inch ng takot ang ipinakita ni David nung pumunta siya, mga kapatid, sa battlefield, mga kapatid. And he has only one thing. He has a memory, mga kapatid, na ang Diyos niya kailanman, mga kapatid, ay hindi nawala sa kanyang buhay. Ang sabi ni David, mga kapatid, the Lord who delivered me from the lion and the bear will deliver me from despair.
Palestine, mga kapatid. Baga sinasabi ni David ng diretso sa kanila, ang Diyos ko, kung anong ginawa niya dati sa akin, ay gagawin niya rin ngayon. Amen. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Ano man yung kinaharap mo noon, mga kapatid, ay hindi lang isang beses na mangyayari sa buhay mo. Kung ito man ay paulit-ulit, mga kapatid, I believe mangyayari pa rin ito ngayon, mga kapatid. Magtiwala lang tayo sa Diyos that God, hallelujah, do you hear me, church? God, the God you serve, mga kapatid, nung panahong wala ka, nung panahong nahihirapan ka, nung panahon, mga kapatid, na ikaw ay may karamdaman, ay ang Diyos pa rin nakasama mo hanggang ngayon. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sino na rito ang nagkaroon ng mga karamdaman, mga kapatid? Di ba nung nagkaroon tayo ng karamdaman at sinabi ng doktor sa atin, mga kapatid, na ikaw ay gagaling, naniwala tayo, di ba? Naniwala tayo, mga kapatid, di ba? Iniinom pa nga natin yung mga gamot natin, sinusunod natin yung mga prescriptions ng doctor natin. We trust Him, mga kapatid. With all we can, mga kapatid. At sana ganun din tayo sa ating great physician, mga kapatid. Hallelujah. Ang doktor na mga doktor, ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng mga nagpapagaling, mga kapatid, ay mas dapat nating pagkatiwalaan. Amen. Sapagkat sa Kanya nanggaling ang ating mga buhay, mga kapatid. Sa Kanya nanggaling ang ating mga kalakasan, mga kapatid. Kaya kung tayo nagtitiwala sa mga doctor, sa mga gamot, sa mga nagbibigay ng payo sa atin para sa ating kalusugan, atin din namang pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Because you know, church, hallelujah, the same God, hallelujah, even it is in different season. The Lord is the same, mga kapatid. Magpabago-bago man ang sitwasyon natin. Tumaas man o bumaba man ang gas, mga kapatid. Iisang Diyos pa rin na nagpo-provide sa atin, mga kapatid. Amen? The God who helped David in the wilderness, amen, when he faced the lion and the bear, was the same God was with him in the battlefield. I believe, mga kapatid. When he faced Goliath and the Palestine, mga kapatid. So, ibig sabihin, nung nakaraan, yung lion and yung bear, today, ang finiface niya ay si Goliath. At hindi niya namamalayan, mga kapatid, siya po'y inihahanda ng Panginoon. He was called to a greater purpose where he will be a future, amen, king. Amen? So, that is his forever, mga kapatid. So, God did not change. Amen? Sa nakaraan ni David, nung piniface niya si Goliath, hanggang sa maging hari siya, mga kapatid. Kailanman ay hindi nagbago ang Diyos sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Maaring ang sitwasyon niya, amen, katulad natin, mga kapatid, God's promises will still stand. It will remain, mga kapatid. Hallelujah. Pinanghahawakan ba natin hanggang ngayon ang pangako ng Panginoon, mga kapatid? Manampalataya ka lamang, mga kapatid. Sometimes, situation changes, but God's promises will never, mga kapatid. His promises will never change. Sabi ng Numbers 23:19, God is not a man, mga kapatid, that He should lie. But He said, mga kapatid, what He said, He will fulfill it. What He started, amen, He will finish it. At alam ko, mga kapatid, nagsisimula pa lamang ang Panginoon sa atin, kapatid. Kaya wag ka munang hihinto. Amen. Do not quit, church. Hallelujah. Magpatuloy tayo sapagkat ang pangako ng Panginoon ay nagpapatuloy sa ating mga buhay. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos, kapatid. Amen. Like Abraham, mga kapatid, nung nangako ang Panginoon sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Diba? Years pass. Alam ko po ulit-ulit na nang kinukwento sa atin ito, mga kapatid, sa likuran ng pulpito. May mga pangako na parang ang hirap ng tanawin, mga kapatid, kung may pag-asa pa ba. Marami ng panahon na nadidelayed, mga kapatid, but in the appointed time. Amen? Sa panahon ng Diyos, sa timeline ng Panginoon, Isaac was born. Amen?
Bakit mga kapatid kailangan tumagal ng ganun? Bakit may mga ganong pagkakataon? Because delay does not mean denial, mga kapatid. Hindi porke hindi nangyayari ngayon ay hindi na mangyayari, kapatid. Kung meron kang hinihintay sa buhay mo sa mga oras na ito, I believe, hallelujah, in God's appointed time and destined purpose. He will do it, mga kapatid. God will deliver the breakthrough, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Parang buto lang, mga kapatid. You see? Sino nakakakita ng mga buto? Sino rito ang mahilig magtanim? Ako lang. Plantita po talaga ako, mga kapatid, di ba? Kapag ang buto ay itinanim mo, mga kapatid, amen, di ba hindi mo na siya makikita? Hindi yung ex mo, ha? Hindi yung kaaway mo, mga kapatid. Yung buto, pag itinanim natin, mga kapatid, di ba? Itinatanim natin siya ng lubog sa lupa. Sa madilim, mga kapatid, ito'y nawawala. But it is not actually gone, right? There's life in it, mga kapatid. It's actually growing. Hallelujah. There's some germination happening, mga kapatid. And there's process, mga kapatid, na nangyayari sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na, mga kapatid. Magugulat naman lang tayo, mga kapatid, kapag panahon na ng kanyang pagsibol. Amen. Kapag inalagaan mo ito ng loop, ng tubig, ng araw, mga kapatid, ng care, mga kapatid. Amen. Ito po ay sisibol, lilitaw sa lupa. Amen. At magkakaroon ng magandang buhay. Ganyan din ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Akala natin nakatago. Akala natin wala, mga kapatid. But it is not dead, mga kapatid. Hallelujah. Ito'y mangyayari sa kapanahunan, mga kapatid. Manampalataya lamang tayo sa salita ng Panginoon. Ang kanyang pangako ay totoo, mga kapatid, because God will do it again, church. Amen? Kaya wag mong kakalimutan ang iyong mga past faithfulness. Amen. Yung mga pinasimulan mo ng butil sa Panginoon, tutubo at tutubo yan, lalalago at lalago yan. Amen. Magle-level up at magle-level up yan, mga kapatid. Sabi nga yung mga past faithfulness natin will fuels our present faith. Kaya napansin nyo, mga kapatid, sabi nyo nga yung pagpapala natin ay yung mga pagsubok natin noon, parang mas level up ngayon, Sister Franz. Bakit parang sunod-sunod ngayon? Parang gusto mo sabihin sa Panginoon, stop muna po, pwede. Wait lang. Isa-isa lang, Lord. Pero hindi, mga kapatid. Because it fuels your faith. Ibig sabihin, mga kapatid, gumagana yung pananampalataya natin, mga kapatid. Amen? Lumalago at nagle-level up din, mga kapatid. Actually, like David, mga kapatid, David didn't need a proof. Hindi niya na kailangang ipagmalaki pa sa mga Pilistino at sa mga Israelite na marami na siyang ginawa ang Panginoon sa kanya. Dala-dala niya yun, mga kapatid. He has his testimony. Amen? Dala-dala niya, mga kapatid, na siya nung siya'y inaatake ng mga lion, ng mga bear, mga kapatid, na maraming pagsubok habang inaalagaan niya yung mga tupa ng kanyang ama. Amen? He has a testimony. A great testimony, mga kapatid, of God's faithfulness in his life. And David believed that God is still faithful. And He will do it again, mga kapatid. Kaya niya pinanghawakan, mga kapatid, amen, ang pangyayari sa buhay niya, ang testimony sa buhay niya. Huwag nating kakalimutan, mga kapatid, yung sinampalatayaan na natin noon, mga kapatid. Huwag nating kakalimutan yung mga testimonies natin sa buhay natin noon, mga kapatid, sapagkat yan ay Hebrews chapter 13, verse 8 in action. That is our God's character. Because God is consistent, mga kapatid. Amen? Ang Diyos hindi nagwe-wave, mga kapatid. Hindi umiiksi, mga kapatid. Amen? Ang Panginoon, Amen, ang sabi niya, He is the same. Yesterday, today, and forever. Wala siyang sinabi, mga kapatid, na faithful ang Diyos kapag malakas ka lang. Wala siyang sinabi na gagawin ng Panginoon ang pangako niya kapag mabait ka lang, mga kapatid. Amen? Hindi sinabi ng salita ng Panginoon na bukas iba ng treatment ng Diyos. Amen? Hindi. Ang sabi niya, kahit magpakailanman, hindi magbabago ang Diyos. Period, mga kapatid. Amen?
tulad ng tao, mga kapatid. Hindi siya si Santa Claus. Amen? Na tuwing December lang lalabas kasi mabait ka. Hindi, mga kapatid. Ang Diyos, araw-araw nating kasama. Ang Diyos nakatingin sa atin, mga kapatid. Amen. Pinoprotectionan, pinoprovide, ginagabayan, lahat ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi pa ba tayo magtitiwala niyan? Amen? Di ba? Ang sabi nga ni Pastor Jun sa amin, saan ka pa? Di ba? Saan ka pa? Diba? Marami kang pinagdaanan sa buhay at nagawa mong maging successful sa lahat ng yun. Iiwanan pa ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Naranasan na natin ang lahat, diba? San pa tayo, mga kapatid? Sa Panginoon na kung saan ay consistent sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Because your testimonies will be a reminder, church. Amen. Ito ay ang magiging paalaala, mga kapatid, ng Panginoon ay consistent sa buhay natin. Ng Panginoon ay faithful, mga kapatid. Our testimonies become a reminder at minsan hindi natin kailangan makakita pa ng isa pang milagro. Amen? Hindi na natin, I believe, mga kapatid, the church is where God perform miracles, where He demonstrate things, mga kapatid, miraculously for His church to be able, or the people of God to be able to believe, mga kapatid, na totoo ang Panginoon. But you know what, church? We don't need a new miracle, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, matagal na tayong pinakitaan ng milagro ng Panginoon, mga kapatid. Yung buhay nating hindi mabago, mga kapatid. Yung buhay natin na noon ay hirap na hirap tayo, mga kapatid. Na tayo, mga kapatid, ay mabago ng Panginoon. But look at yourself right now, mga kapatid. Ang Diyos ay naging mabuti sa iyong buhay. Amen. You don't need a new miracles. We don't need an old, mga kapatid, testimonies, mga kapatid. We don't need the old one, mga kapatid. But look at you. You are the great miracles of God, mga kapatid. Psalm 77 remind us that sabi niya, mga kapatid, I will remember the works of the Lord. Dala-dala, mga kapatid, amen, ng tao ng Diyos ang salita niya. Kapag dala-dala natin ang salita ng Panginoon, araw-araw tayong mariremind na may Diyos tayong mabuti sa ating mga buhay, mga kapatid. Your past breakthrough is a proof. Listen, church, it is a proof of your future victory na nagumpay ka ngayon, mananagumpay ka bukas, at magpapatuloy ang victory sa buhay mo, kapatid. Diba, matagal nang pinagtagumpayan ng Panginoon. Even the cross and even death, mga kapatid. Simpleng bayad ba sa Meralco? Wala tayong pambayad, sasabihin natin, masama ang Panginoon. Amen? Yung bang hindi lang natin nakuha yung pinanalangin natin ngayon, bukas ayaw na natin manalangin, mga kapatid. Kasi hindi nangyari sa atin, mga kapatid. Minsan, ang mga answered prayer, tinitignan natin sila na expect natin yung prayer. Wala namang masama doon. Talaga namang dapat mag-expect tayo, right? Do not misunderstood me, mga kapatid. Kapag tayo nanalangin sa Panginoon, we expect answered prayer. But sometimes, the answered prayer that we are expecting is the answer na kung saan ay ipinlat mo. Alam mo yon, mga kapatid? Yung gusto mo yung makuha mo. Yun yung maging sagot ng Diyos sa'yo. But remember, mga kapatid, kung anong nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, amen, maging sensitibo lamang po tayo, especially to the Word of God. Baka kasi yun na yung sagot ng Diyos sa'yo. Naghahantay ka pa ng iba. Sabihin nga natin sa katabi natin, may hinihintay ka bang iba? Oh, double meaning na naman kayo. Iba na naman yung hinihintay. Iba yung hinihintay, di ba? Nagkatapikan na, iba yung hinihintay. So, mga kapatid, di ba? Tatandaan natin, mga kapatid, na yung mga nangyari sa atin na mga breakthroughs natin and answered prayers natin, mga kapatid, yan po ay pasimula, mga kapatid. Evidence. Di ba? Alam niyo po yun, yung ebidensya, mga kapatid. Proof na talaga tayo po ay mananagumpay. Panghawakan natin yan, mga kapatid. Tayo po ay victorious sa harapan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.
Remember mga kapatid sa Jordan River? Nung tumawid po ang mga Israelita sa Jordan River, amen, alam niyo po ba kung gaano kalalim ang Jordan River, mga kapatid? Nung nire-research ko yon, malalim daw po pala talaga yung Jordan River. Hindi siya basta-basta, mga kapatid, parang sapa or ilog na pwede mo lang daanan at tawiran. Hindi, malalim talaga siya, mga kapatid. At kailangan talaga siya, mga kapatid, na meron kang bangka bago ka makatawid. Pero hinati lang ng Diyos yun, mga kapatid. Amen? Para makadaan ang mga anak niya, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, so magtayo kayo dyan ng altar, ng stones, mga kapatid, bilang remembrance. Tama ba, mga kapatid? Meron ba kayong mga ganyang ugali, mga kapatid, na kapag kami nangyari sa buhay nyo, mga kapatid, parang may reminder kayo, mga kapatid, na ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Hindi naman po yan masama. Huwag nyo lang pong gagawing Diyos-Diyosan na. Ay, okay na ako dito, pastor. Meron na akong altar. Sabi kasi, naku, Diyos ko, ako pa po sinangkalan nila. Sabi ni Sister Franz, gumawa ako ng altar eh. So, hindi po, mga kapatid. I am just telling you this illustration to tell you, mga kapatid, na sa buhay natin, mga kapatid, na nagagawa po ng Panginoon, alalahanin lamang natin, katulad ng altar, mga kapatid, ng mga Israelite, na sa ating hinaharap into our future generations, mga kapatid, sasabihin na lang natin sa kanila, alam mo ba, anak, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin eh. 'Di ba? You are actually an answered prayer to me. Yan, 'di ba? Ikaw mismo ay isang paalaala ng Diyos sa akin na siya ay mabuti, na siya ay sumasagot sa mga panalangin. Amen? 'Di ba? Sasabihin na lang natin, ay, ang Panginoon, na nagkasakit ako, pinagaling niya ako. Surely, pagagalingin ka rin ng Panginoon. Kung ginawa niya nga sa akin, gagawin niya rin sa'yo. Amen? At kung iniisip mo na mas malaki yung problema mo sa problema ko at hindi kaya ng Diyos ang, amen, problema mo, ay hindi totoo yon, mga kapatid. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, God did it before, mga kapatid, and surely He will do it again, mga kapatid. Remember your testimonies because it is a reminder and a proof, amen, that we are victorious in God, mga kapatid. Di ba? May mga dark season talaga sa buhay natin eh. Alam nyo yun? Yung panahon ng tagtigang, panahon ng tagtuyo. Oo, tuyo ulam namin. Pero sa panahon ngayon, pag tuyo ulam mo, ay mayaman ka. Pag bulad, di ba? Bulad yung ulam mo, mga kapatid, pag daing. Diba? Mayaman tayo. Diyos ko, magkanong kilo nun ngayon. Lalo na pag galing pa kung saan, mga kapatid. So, minsan may mga iba't ibang klase ng season sa buhay natin. Maaaring yung kapatid natin ngayon ay nasa panahon siya ng season of blessing. Tinatanggap niya lang. Huwag tayo maiinggit. Darating din yung sa atin, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, makigalak tayo sa nagagalak. Kasi pag panahon na tayo naman yung magagalak, makikigalak din sila, mga kapatid. Amen? So, may mga season sa buhay natin. Ang gagawin lang natin, let's revisit them, mga kapatid. Let us, amen, ang sabi nga nila, reminiscent, mga kapatid. Alalahanin lamang natin sila. I-replay natin sa isip natin yung moments, mga kapatid, na kung ang Panginoon ay naging mabuti sa buhay natin noon, surely, mga kapatid, gagawin din niya yun sa atin ngayon, mga kapatid. Amen? Magagawa niya yun sa atin because kung anong preview, mga kapatid, ng Panginoon sa buhay natin, amen, huwag nating alalahanin, itapon na natin yung pangit, mga kapatid, because I believe hindi naman tayo binigyan ng Panginoon ng pangit, mga kapatid. Iniisip lang natin na hindi yun maganda sa buhay natin. Amen? Pero gagawin ng Diyos ang lahat ng mabuti para sa kanyang mga anak. Amen? Because He died on the cross of Calvary just to save one soul, mga kapatid. Paano pa kaya ngayon? Amen? Napakarami na pong nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid. So, what God has been started, He will surely sustain it, mga kapatid. Magpapatuloy yon, mga kapatid. Hindi matatapos ang panahon na ito kung saan, mga kapatid, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kung saan, papaano ang shepherd boy na si David, mga kapatid, amen, ay naging giant slayer and
also become a king, mga kapatid. I know God is still remains the same throughout David's journey, mga kapatid. Kung sinimulan niyo pong basahin ang pagiging shepherds boy ni David, mga kapatid, at hanggang sa manatili siya, mga kapatid, na makaupo sa trono, makikita niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanya, mga kapatid. At masasabi din natin, katulad ni David, we can also declare, hallelujah, that the God who helped us to survive last time, mga kapatid, in our last battle is the same God who is standing with us in this very moment, mga kapatid, in every seasons of our life. Nasa tagtuyot man tayo, mga kapatid, nasa paghihirap man tayo, nasa kawalan man tayo, sa mga panahon na ito, hindi nawawala ang kabutihan ng Panginoon. The Lord is the same God, mga kapatid, who is good with us, mga kapatid. Hallelujah. I know, mga kapatid, na hindi ko na kailangang ulit-ulitin kung anong naging testimony ng Panginoon sa buhay nyo, kung anong kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay nyo, na napaka-simpleng mensahe ang pangyayari sa buhay ni David, mga kapatid. I know, mga kapatid, na hindi yun simple, katulad din ng pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. But one thing is for sure, and I believe of that the Lord, mga kapatid, na nakakatulong sa atin sa mga panahon na tayo'y nahihirapan at sa mga panahon na meron tayo at may pagpapala tayong tinatanggap, ay ang parehong Diyos, mga kapatid, na kasama natin hanggang sa ngayon, mga kapatid, na tayo po ay nagpapatuloy sa paglakad natin at sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Manatili ka lamang na nagtitiwala sa Panginoon at humahawak sa kanyang mga pangako. Amen. Hallelujah. God will do it again, church. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maaari ngayon, katulad ng mga Israelita, mga kapatid, you are standing in front of the Red Sea. Mayroon ka mang Red Sea sa buhay mo today, church. Amen. O meron kang katulad ni David, you are facing a giant, mga kapatid. Hallelujah. Or you may be waiting for a promise, mga kapatid. Hallelujah. Isa lamang ang nakikita kong maliwanag sa mga oras na ito, mga kapatid. Isang mensahe lamang ang ipinararating ng Panginoon. Hallelujah, nais ng Diyos na marinig natin sa mga oras na ito, mga kapatid. God has not changed. The Lord has not forgotten. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon, mga kapatid. Ano man yung maging sitwasyon ng buhay natin at kailanman, hallelujah, He will never fail us, mga kapatid. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, kailanman ay hindi niya magagawang tayo'y talikuran. Amen, hallelujah. Kaya sa lahat ng may mga karamdaman, mga kapatid, na pinagaling niya noon, I know He will surely heal you again, mga kapatid. If He provide, mga kapatid, ng mga panahong nawawalan ka at may kakulangan sa iyong buhay, He will provide again, church. And He will make a way, mga kapatid. Kung siya'y gumagawa ng mga kaparaanan, ng mga bagay na hindi natin namamalayan, He will make a way today, mga kapatid. At magpapatuloy na gagawa ang Panginoon ng daan para sa bawat isa sa akin. Sa atin lahat, mga kapatid. Itaas lamang natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Lord, kung nagawa mo noon, Panginoon, Lord, if you did it before, I will believe, Panginoon, I believe you will do it again. You will do it again, Lord. You will do it again and again and again and again. Tunay nga, Panginoon, hallelujah. Hallelujah na ikaw, Panginoon, hallelujah, ay gumawa sa buhay. Amen, ni David. Kung nasundan nyo, mga kapatid, ang buhay niya. Amen. When he became a shepherd's boy,
to a giant slayer, to a king, mga kapatid. God is reminding us today. He is speaking to us today because God will remain the same. Hallelujah. Throughout our journey. Not only on David's life, mga kapatid. Hindi lamang sa buhay ni David, kung ano man ngayon ang iyong pinagdadaanan, kapatid. Naniniwala po ako, mga kapatid, na gagawing patuloy ng Panginoon na tayo po ay makalabas, mga kapatid. Hallelujah, sa atin pong mga sitwasyon. Amen. Hallelujah. If you are with me, church, tayo pong tumayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Let us lift our voices and declare that the Lord, hallelujah, na atin pong pinananampalatayanan at pinaniniwalaan, mga kapatid, ay siyang Diyos na gagawa sa ating mga buhay ngayon.